Demonyo sa bahay at imaginary friend ko. Ako nga pala si Jen, Kuya Ken. Bata pa ako nito noon. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ko nung bata pa ako. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nila ako pinapatahimik. 5 taong gulang pa lang ako noon, Kuya Ken, nang may biniling bahay si Mama at Papa sa isang subdivision dito sa Davao City. Paglipat namin sa bahay na yon, naalala ko ang bahay ay makalat. Itim ang pintura, tapos may mga anay na andami at nakalinya. Sinunog pa nga yun nila Mama at nang katulong namin para mawala. Pagdating sa bahay na yon, nagkaroon ako ng isang kaibigan. Kumbaga, tinatawag nilang imaginary friend. 4 kaming magkakapatid, Kuya Ken. Ikalawa ko sa 4 naming magkakapatid. 7 taon ang pagitan ng edad namin ng ate ko. Kaya naman, hindi ko siya close. At ang mga kapatid ko naman na 2 na kasunod ko ay mga lalaki. Kaya naman silang 2 lang din ang magkasundo. Ako na babae ay walang kalaro. Sa panahong yon, kapag pinapagalitan ako ng mga magulang ko, yung kaibigan ko lang na imaginary friend ang kasandal ko sa lahat. Siya ang kalaro ko, siya ang sinasabihan ko ng problema. As in lahat siya ang kasama ko. Sabay rin siya kumakain sa amin ng pamilya ko. Kaya naman, may isang araw tinanong ako ng mama ko kung sino daw kausap ko. Hindi ako sumagot nun, Kuya Ken. Tuloy na lang ako sa pagkain. Naaalala ko pa kapag galing ako sa eskwelahan, excited akong umuuwi kasi maglalaro na kaming 2. Yung bang parang kapatid ko na siya pero ang totoo, isa lang siyang multo. Ang suot niya sa pagkaalala ko ay isang lumang damit na kulay green. Siguro ay panahong yon ay panahon ng mga hapon. Ang estado ng buhay niya, kung ibabase natin sa damit niya, ay para siyang galing sa mayamang pamilya noon. Ang kulay ng damit niya ay parang nag-fade na dahil sa tagal. Tapos medyas na mataas at kulay puti na may kapares na sapatos na itim. Nawala lang siya nung umedad na ako ng 10 taong gulang. Nung nawala siya, Kuya Ken, may iba na rin akong nakikita sa bahay namin. May babaeng white lady sa kusina namin. Pero wala siyang mukha, Kuya Ken. Mataas ang buhok, nakaputi ang damit niya at sa kusina lang talaga siya makikita. Naglalakad lang siya ng paulit-ulit doon sa pintuan ng kusina namin, pabalik-balik. Kung naging tao pa siya, malamang hindi siya makalakad-lakad ng pabalik-balik doon kasi nga may sink. Pero yun ang ginagawa niya, front and back siya, naglalakad. Hindi ko siya pinapansin noon, Kuya Ken. At hindi ko sinasabi sa pamilya ko kasi baka sasabihin nilang baliw ako. May 1 oras pa, kumakain ako mag-isa sa kusina noon. Siguro mga bandang 3:00 ng madaling araw. Gutom na kasi ako noon. Kaya no choice talaga akong magluto ng kanton sa kusina. Bali ang ate ko kasi, Kuya Ken, ay isang nursing student noon. Kaya naman may baso kaming pang nurse. Pag gawin mo siyang baso at iinom ka ng tubig, magre-reflect ang likod mo. Kasi stainless siya, Kuya Ken. Ginawa namin siyang baso noon. Nung kumakain ako, Kuya Ken, ginamit ko yon. Nauhaw ako, kaya kinuha ko yon at nilagyan ng tubig. Pag inom ko, paunti-unting nauubos ang tubig. Kaya naman, unti-unti ko rin nakikita kung ano ang nasa likod ko. Habang umiinom ako at konti na lang naiwan sa baso na tubig, nakita ko yung babae. Nasa likuran ko siya, Kuya Ken. Malapit lang siya sa likod ko, nasa left side. Bali ang ulo niya, nasa gilid ng ulo ko. Nakatingin siya sa baso pero wala siyang mukha. Pagkakita ko sa kanya, natakot ako. Dali-dali ko nilagay ang baso sa lamesa at iniwan ko ang pagkain ko sa kusina. Dumiretso na ako sa sala. Hindi pa ako tapos kumain noon pero para akong nabusog sa nakita ko. Nawala ang gutom ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Natakot talaga ako noon, Kuya Ken. Isa sa mga hindi ko rin makakalimutan nung natutulog ako. Sa isang kwarto kasi, Kuya Ken. Tabi-tabi kami matulog ng mga kapatid ko. Nung araw na yon, Kuya Ken, nagising ako saglit. Tapos maya-maya may parabang umupo sa may paanan ko.
Sure na sure talaga ako, Kuya Ken, na may umupo sa paanan ko. Kasi yung higaan namin ay kutsyon. Yung tipong kutsyon na pwede mong talon-talunan. Akala ko noon, katulong lang namin. Pero naisip ko bakit siya pupunta sa kwarto namin ng ganong oras. May kwarto naman siyang kanya. Mga katulong kasi namin, Kuya Ken, may sarili silang kwarto sa may kusina para may privacy sila. Kaya kinabukasan, tinanong ko si ate. Ate, ikaw ba yung umupo sa paanan ko kagabi? Sagot niya ay, hindi, tulog na ako kagabi at bakit naman ako papasok sa kwarto nyo? Napaisip ako nun, Kuya Ken, pero binaliwala ko na lang. Habang tumatagal, patagal ng patagal pumapangit na rin ang takbo ng buhay namin. Dating masayang pamilya, unti-unting nasira dahil sa bahay na yon. Ang dami kong naririnig na boses sa bahay na yon. Yung bang may bumubulong sa isip ko, napatayin ko raw ang ate ko. Lagi ring magulo ang isip ko noon. Umiiyak na rin ang mga magulang ko kasi di na nila makontrol ang ugali ko. Naalala ko pa nung naglagay ng kama ang mga magulang ko sa sala kasi ayokong katabi ang ate ko. Ugali ko na kasi noon pa ang matulog ng umaga kasi di ako makatulog ng gabi. Nagsi-cellphone ako noon, Kuya Ken. Bigla akong nagulat kasi bigla akong may narinig na umaapoy ba na ingay sa ilalim ng kama ko. Tapos may sumisigaw. Hinding-hindi ako makapaniwala noon, Kuya Ken, kasi ang narinig ko ay ingay na galing sa impyerno. Malakas ang ingay ng apoy at may sumisigaw na mga tao dahil sa init. Natakot talaga ako nung, Kuya Ken, kaya nagantay talaga ako ng umaga bago matulog. As usual, di ko pa rin sinasabi sa magulang ko kasi ayoko na masabihan na baliw o hindi ako paniwalaan. Kinabukasan after nung nangyari kagabi, tumabi na ako kay ate nun kasi may trauma pa ako sa narinig ko kagabi. Nung natulog na kami, nagising ako bandang 4:00 ng umaga kasi nilalamig ako dahil sa aircon. Nagkumot ako nun, tapos tiningnan ko sandali ang sala. Gising na pala sila mama at papa, nagkakape at nagre-ready kasi may pasok kami ng 7:00 ng umaga. Hinahatid kasi kami ni papa sa school, Kuya Ken, bago siya mag-open nag-hardware namin. Bumalik ako sa pagtulog nun, Kuya Ken, kasi antok na antok pa talaga ako. Nung nagplastada na ako sa pagtulog, napansin ko na yung kumot ko na may humihila ng dahan-dahan. Tinignan ko lang siya hanggang sa umabot na sa tiyan ko ang kumot, so hinila ko rin siya pabalik. Pero sa isip ko nun, itry ko ulit na itaas ang kumot ko banda sa may shoulder ko. At kapag umabot yun sa tiyan ko, meaning may humihila talaga sa kumot ko. Kasi gusto ko lang ay sure na hindi ako nanaginip or namamalikmata. Bago ko bitawan ang kumot ko, Kuya Ken, tinignan ko muna si ate. Pero imposible if si ate ang hihila ng kumot ko, nakatalikod siya pagtingin ko at tulog na tulog. Nung nilalagay ko na ulit sa shoulder ko ang kumot at hindi ko pa binibitawan nafe-feel ko na may humihila talaga sa kumot ko. Nang pagbitaw ko, Kuya Ken, confirm, may humihila talaga, Kuya Ken. Sobrang takot na ako nun. Kaya dali-dali kong hinila ang kumot ko at tinakpan ang ulo ko at paa. Kasi natatakot ako. Yung inipit ko sa paa ko ang kumot, nakaramdam ako ng lamig. Nagtaka ako, inipit ko na siya sa paa. So paanong nakaramdam ako ng lamig? So ang ginawa ko, Kuya Ken, tinanggal ko ang kumot ko sa ulo ko at tinignan ang paanan ko. Kuya Ken, ang kumot ko sa paanan ko ay mukha siyang nakalipad. Yun bang kung may tao, ipinasok niya ang kanyang ulo sa loob ng kumot ko at nakatingin sa akin sa ilalim ng kumot. Pero instead, natignan ko ang loob ng kumot ko sa katawan ko. Dali-dali na akong tumayo at pumunta sa kusina kung nasaan ang mama at papa ko. Nagtaka sila, papa at mama, kung bakit ako hinihingal at takot na takot. Nagtanong sila sa akin pero ang sabi ko, wala, madilim kaya ako tumakbo. Ayoko sabihin sa kanila kung ano ang nakita ko, Kuya Ken, dahil baka di nila ako paniniwalaan. Pagkatapos nun, after ko mag-prepare para pumasok sa school, sumakay na ko sa sasakyan namin kasi ihahatid na kami ng mga kapatid ko ni Papa. Pagkadating ko sa eskwelahan,
Nakatulala lang talaga ako, Kuya Ken. Na-trauma talaga ako sa nakita ko. Napatanong pa nga mga kaklase ko sa akin kung anong nagyari sa akin, pero di ko sila sinagot. 1 taon mahigit ang nakalipas. Yung bahay naming na masaya ay napalitan ng lungkot. 1 araw kasi sunod ang swerte ng tatay ko nun. Napa-renovate niya ang bahay namin. Nakabili siya sunod-sunod ng mga sasakyan at ng mga motor. Tapos after ilang buwan, Kuya Ken, nagkasakit ang ate ko ng dengue. Naalala ko pa nun, Kuya Ken. 50-50 na si ate nun kasi ang baba na talaga ng platelet niya. After ma-hospital ni ate, ang kapatid naming bunso naman ang nagkasakit. Kasunod ng isang kapatid ko pa na kasunod sa akin. Nung panahong yon, nakikita ko na sila mama at papa problemado na sa bayarin. Kasi puro sila nasa private hospital, naka-confine. So expected talaga na malaki-laki ang napalabas na pera nila mama at papa. Hanggang sa may dumating na naman na problema. Biglang nalugi ang hardware naming, Kuya Ken. Na-bankrupt kami bigla ng pamilya ko. Hanggang sa umabot na ibenta na nila mama at papa ang ari-arian namin. At ang nakakalungkot, yung bahay. Oo, Kuya Ken, yung bahay naming napuno ng kababalaghan, ibebenta na nila mama kasi hinahabol na rin kami ng mga bayarin nun. Walang pili sila at papa na ibenta ang bahay. Nung naibenta na namin ang bahay, Kuya Ken, lumipat kami sa bahay ng lolo at lola ko na ipinamana rin kay papa. Habang natutulog ako nun, bigla kong napaginipan yung babaeng nasa kusina. Ang sabi niya doon sa panaginip ko ay meron siyang ipinakita sa akin. Yung ipinakita niya ay sahig namin na ilalim ng dining table. Nagtataka kung bakit ganon ang ipinakita niya. Kasi nung doon pa kami tumira, naala ko meron kasi kaming aso na labrador. Yung aso naming lagi siyang nakatambay sa ilalim ng dining table at laging kinukuskus ang sahig. Nung una, binaliwala lang namin kasi akala namin naglalaro lang ang aso. Tapos doon sa panaginip ang sabi niya, Diyan ako pinatay at nilibing. Nagising ako, Kuya Ken. Nabigla ako sa panaginip ko at natakot. Kinabukasan nun, sinabi ko kay mama ang panaginip ko. At doon ko inamin na may nakikita akong babaeng multo sa kusina. At naniwala naman siya, Kuya Ken, dahil ang mama ko pala ay meron din siyang nakikita doon sa dati naming bahay. Ang sabi ko kay mama, kung pwedeng balikan namin ang bahay, kaso ayaw ni mama. Ipagdasal ko na lang daw siya, Kuya Ken. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaanak na ako. Ang dami na nagyari sa buhay ko. One time, nagiinuman kami ng best friend ko. Tipsy na kami nun, Kuya Ken. At wala nang pwedeng matambayan after naming uminom. Kasi ang curfew dito sa Davao City ay 1:00 ng umaga lang. Bitin pa kami sa inumin. Kaya naman napagdesisyonan naming na uminom doon sa public cemetery kasi may puntod doon na mataas at makikita ang view ng Davao. Bumili kami ng alak at pumunta na sa sementeryo. Nung una, masaya pa kami na nagkwekwentuhan sa sementeryo habang umiinom. Nagtatawanan lang kami noon nang biglang may dumating na magjowa, Kuya Ken. Natawa pa nga ako noon, lasing na ako noon. Pero kahit nakainom na ako, alam ko pa rin kung ano ang nakikita at ginagawa ko. Yung magjowa kasi, Kuya Ken, natatandaan ko, is ang lalaki nakaitim na shirt at nakapantalon na maong. Yung babae naman doon talaga ako natawa kasi isipin nyo naman, Kuya Ken. Sementeryo yon, pero ang suot niya ay nakamanggas na kulay green na damit, tapos naka-heels pa. Kaya tawa ako ng tawa. Binabackstab ko nga sa best friend ko. Ang sabi ko, Best, tignan mo ang babae mong tanga. Sementeryo, pero naka-heels. Tapos yung best friend ko? Ayun, nakatunganga, hindi sumasagot. Bigla niya akong hinila at sabay sabing, Tara, uwi na tayo. Habang hinihila ako ng best friend ko, Kuya Ken, bigla akong kinausap ang magjowa. Ang sabi ko, mag-ingat sila kasi sementeryo yon. Pero wala silang imik, tumingin lang sila sa akin. Pero ang mga mukha nila ay di ko makita. Nakita ko lang habang kinakausap sila ay liwanag. Hinila na naman ako ng best friend ko noon, sabi niya, Tara na,
Hindi ko maintindihan kung bakit nagmamadali ang kaibigan kong umalis kami. Pero binaliwala namin yon. Naisipan niyang kumain muna kami sa may pastillan. Pagka-order naming ng pagkain, umupo na kami. At bigla niya akong kinausap, Kuya Ken. Ang sabi niya, best yung magjowa. Kanina, wala silang mukha, tulala lang ako habang kinakausap mo ko. Tapos nung pababa na tayo, di ba kinausap mo sila? Doon ko nakita ng malinaw na wala talaga silang mukha, kaya hinila na kita para umalis na tayo. Doon ako nanigas, Kuya Ken. Di ako makapaniwala sa sinabi niya. Kasi doon ko lang kasi naalala na habang kinakausap ko sila, liwanag lang din ang nakita ko at wala silang mukha. Pagkabukas nun, nagising ako. Bigla ko naalala yung sementeryo. Yung babaeng nakamanggas na kulay green. Siya kaya yung batang kalaro ko noon sa dati naming bahay.